Cordibus nostris clama, Christus lux eterna est, in omni corde resona. Mga kapatid kay Kristo, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng pandaigdig na misyon, na nag-aanyaya sa atin na i-renew ang tibok ng ating pananampalataya, ang tawag na dalhin si Kristo sa lahat ng bansa. Ngunit dapat nating tapat na tanungin ang ating sarili, namatay ba ang apoy ng ebanghelisasyon sa loob natin? Naririnig pa ba natin ang sigaw ng isang mundong lubhang nangangailangan ng pag-asa ng ebanghelyo, o tayo ba ay nasa ating comfort zone? Iniutos sa atin ni Jesus, humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Ito ay hindi isang direktiba o isang opsyonal na tungkulin, ito ang esensya ng kung sino tayo bilang mga Kristiyano. Ang maniwala kay Kristo ay isinugo niya upang ipahayag, maglingkod, magdala ng pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo, nakita natin si Moises na nakatayo sa burol na nakataas ang kanyang mga kamay sa panalangin habang nakikipaglaban ang Israel sa mga Amalekita. Itinaas ni Moises ang kanyang mga kamay sa panalangin, at nanaig ang Israel, ngunit nang siya ay mapagod, sina Aaron at Hur ay tumayo sa tabi niya na nakataas ang kanilang mga kamay hanggang sa paglubog ng araw. Napakalakas ng imahe ng misyon. Ipinapakita nito sa atin na ang misyon ay nangangailangan ng tiyaga sa panalangin at lakas ng komunidad. Walang misyonero na nag-iisa. Tulad ni Aaron at Hur, tinawag tayong suportahan ang mga nagdadala ng ebanghelyo sa pamamagitan ng ating mga panalangin, panghihikayat, at pakikiisa. Sa ebanghelyo ngayon, sinabi sa atin ni Jesus ang tungkol sa isang matiyagang balo na hindi tumitigil sa paghahanap ng hustisya sa isang hindi makatarungang hukom. Ang kanyang pananampalataya ay nasubok, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagbigay si Jesus ng isang katanungan na tumagos sa lahat ng edad, pagdating ng anak ng tao, makakatagpo ba siya ng pananampalataya sa lupa? Ang mga misyonero sa buong daigdig ay napapaharap sa kahirapan, pag-uusig, at kawalang interes, gayunpaman sila ay nagpapatuloy sa pananampalataya ng babaeng ito, na nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Ang parehong tanong ay nagtatanong sa atin, matatagpuan ba ng Panginoon sa atin ang isang pananampalataya na matiyaga at isang pag-asa na tumangging mamatay? Ngunit ito ay isang malupit na katotohanan, kung minsan ang simbahan ay maaaring maging masyadong komportable at masyadong ligtas na isang club sa halip na isang matapang na sentro ng ebanghelyo. Pinahahalagahan ng ating kultura ang ginhawa kaysa sa paniniwala. Ang relativism ay nakakubli sa katotohanan, itinutulak ng kawalang interes ang pananampalataya sa gilid. Gayunpaman, tinatawag tayo ni Kristo na humakbang mula sa ginhawa tungo sa katapangan at regular na misyon. Ang bawat bautisadong Kristiyano ay isang misyonero. Ang tungkuling ito ay hindi limitado sa mga pari o mga consecrated na tao, ito ang pagtawag sa lahat ng nagtataglay ng pangalan ni Kristo. Kamakailan, sa Kochi, napilitang magsara ang SU Rita School sa Paluruthi matapos ang isang pagtatalo sa karapatan ng isang estudyante na magsuot ng hijab. Ang insidente ay nagdulot ng mga protesta at tensyon sa pagitan ng patakaran at kalayaan sa relihiyon. Hinahamon tayo ng insidente na magtanong, nagiging mga depensibong kuta ba tayo, o nagbubukas ng mga pintuan para sa dialogo? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na maging marunong gaya ng mga serpiente at inosente gaya ng mga kalapati. Dapat nating panindigan ang ating mga paniniwala habang nagpapakita ng pastoral na awa, naghahanap ng pangunawa sa halip na pagkakabaha-bahagi. Kapag ang mga paaralan o institusyon ay naging lugar ng labanan para sa pagkakakilanlan, ang mga sagradong espasyo ay mas malamang na gawing mga kuta. Gayunpaman, tinatawag tayo ni Jesus sa karunungan at kahinahunan upang kumapit ng mahigpit sa katotohanan habang nakikinig sa puso ng mga nakikibaka. Ang pastoral mercy ay nangangahulugan ng pakikinig muna, sa dignidad ng mag-aaral, sa pagnanais ng pamilya para sa pagpapahayag, at sa takot na mawalay sa ating mga Muslim na kapitbahay. Sa paggawa nito, maaari nating gawing komunyon ang salungatan. Tuwing Biyernes Santo, ipinagdarasal ng simbahan ang lahat ng nagdurusa para sa kanilang pananampalataya, mga Kristiyano, Muslim, Hudyo, at lahat ng mananampalataya. Kung tatayo tayo sa paanan ng krus na nananalangin para sa bawat kaluluwang sugatan, paano natin maisasara ang ating mga puso kapag dumating ang ganitong sandali sa atin? Tinatawag tayo ng ating pananampalataya na makinig, magpagaling, samahan, at hanapin ang kapayapaang nakaugat sa katotohanan. Ilang siglo na ang nakalilipas, si San Francisco ng Assisi ay nagbigay sa atin ng isang buhay na halimbawa ng gayong katapangan at awa.
Sa panahon ng ikalimang krusada, tumawid siya sa mga linya ng labanan upang makilala si Sultan Al-Kamil ng Egypt. Hindi ikompromiso ni Francis ang kanyang pananampalataya, ngunit lumapit siya sa sultan ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Sa pulong na yon, dalawang lalaking may pananalig ang nagkita bilang magkapatid. Ipinakita ni Francis na ang tunay na misyonero na saksi ay pinagsasama ang hindi natitinag na pananampalataya na may malalim na paggalang, isang paanyaya na magtayo ng mga tulay nang hindi iniiwan ang katotohanan. Ang ating sariling kasaysayan sa India ay nagbibigay ng katulad na patotoo. Si Emperador Akbar, na kilala sa kanyang bukas na pag-iisip, ay nag-imbita ng mga Jesuit na misyonerong sa kanyang palasyo sa Fatehpur Sikri. Ang mga pari na sina Antonio de Montserrat, Rodolfo Acquaviva, at Francisco Acquaviva ay nakipag-usap sa mga iskolar ng Hindu, Muslim na teologo, Jain, at Zoroastrian. Isinalin nila ang mga ebanghelyo sa Persian, nagbahagi ng sining at pagsamba ng Kristiyano, at ipinakita na ang pananampalataya at pag-uusap ay hindi mga kaaway. Bagamat kalaunan ay nakauwi na sila, binago ng kanilang misyon ang isang maharlikang korte sa isang lugar kung saan maaaring magsama-sama ang liwanag at katotohanan. Ipinapaalala nila sa atin na ang bawat forum, mula sa mga silid-aralan hanggang sa mga sala, ay maaaring maging isang lugar kung saan nagniningning ang liwanag ni Kristo. Upang mabuhay ang ating bokasyong misyonero, kailangan nating magsimula sa panalangin at paghubog. Hanapin ang mukha ni Kristo sa pagtatapat. Makatagpo ang kanyang awa sa pagtatapat. Hayaang hubugin ng kasulatan ang iyong puso sa pamamagitan ng halimbawa ng mga banal na misyonero tulad nina Francis Xavier, Little Flower, at Teresa ng Calcutta. Pagkatapos ay hayaang kumilos ang iyong panalangin. Berde para sa Africa, dilaw para sa Asia, pula para sa Amerika, asul para sa Oceania, puti para sa Europa, bigkas ang World Mission Rosary, na nagpapaalala sa atin na ang puso ng simbahan ay tumitibok para sa buong mundo. Suportahan ang Mission Sunday Collection, na sumusuporta sa mahigit 1,000 teritoryo ng misyon. Bumuo ng mga grupo ng misyon ng parokya upang manalangin, magbahagi ng pananampalataya, at makipag-ugnayan sa mga dayuhang komunidad. Sa sarili ninyong tahanan, itanong araw-araw, sino sa ating paligid ang nangangailangan ng ebanghelyo ngayon? Sinabi ni Jesus, ang aanihin ay sagana, ngunit ang mga manggagawa ay kakaunti. Kaya't manalangin kayo sa Panginoon ang aanihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang bukid. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng higit pang mga programa, kailangan nito ng mga saksi. Tinatawag tayo ng Diyos hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil handa tayong pumunta. Pinaalalahanan tayo ni San Juan Paul II, tinawag tayo upang dalhin si Kristo sa arena ng pampublikong buhay. Hinimok ni San Pablo si Timoteo, ipangaral mo ang salita, maging matyaga, maging maginhawa o hindi komportable. Ang ating panahon ng pagkagambala at pag-aalinlangan ay hindi nangangailangan ng pagkamahiyain, kundi ng katapatan, hindi para sa kaginhawahan, ngunit para sa katapangan. Ngayon, sa pag-renew ng ating mga pangako sa binyag, i-renew din natin ang ating bokasyong misyonero. Ang pag-asa ay hindi optimismo, ito ay ang pananampalataya na ang liwanag ng Diyos ay maaaring tumagos sa anumang kadiliman. Naway lumiwanag ang pag-asang iyon sa inyong mga pamilya, sa inyong mga lugar ng trabaho, sa inyong mga kapitbahayan, at sa inyong mundo. Naway gabayan tayo ng Birheng Maria, ang bituin ng ebanghelisasyon. Naway bigyan tayo ng inspirasyon ni San Pablo. Naway lumakad sa tabi natin ang ating Panginoong nabuhay na mag-uli habang humahayo tayo sa kanyang pangalan. Manalangin tayo. Ama sa langit, sa jubileyong taon ng pag-asa na ito, muling pasiglahin sa amin ang apoy ng sigasig ng misyonero. Tulungan kaming maging tunay na mga misyonero ng pag-asa sa lahat ng bansa. Ipagkaloob mo sa amin ang pagtityaga ng balo, ang lakas ng panalangin ni Moises, at ang suportang pag-ibig ni Aaron at Hur. Gaya ni Isaias, maaari nating sabihin, narito ako. Ipadala mo ako. Naway ang aming mga salita at kilos ay magdala ng iyong liwanag sa bawat sulok ng mundo. Amen. Kaya, sa pag-alis natin sa lugar na ito, naway sagutin ng bawat isa sa atin ang tanong ni Kristo nang may pananalig, Panginoon, matatagpuan mo ang pananampalataya sa lupa. Dahil sa pamamagitan ng ating misyonero na saksi ay pananatilihin nating buhay ito. Amen. Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions.
Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the Echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +9189812234485.